Magandang tanghali mga kabay. So meron tayong estimate dito mga kabay, rotary hammer. So kalas-kalas na po siya dinala sa akin. Ayan, ito po, nakalagay na lang sa karton yung mga piyesa niya. Dito po sa loob yung intershop. Ayan. So kalas-kalas na po na dinala dito sa akin. So ang model nito mga kabay, dito 5133. Ayan. So titesting natin kung gumagana pa ito mga kabay. Kabit lang natin yung kanyang casting or housing gear. So ayan. Tapos syempre sasaksak natin mga kabay kung gumagana yung unit. Reverse. So wala pong problema sa unit mga kabay. So gumagana siya. Pero buksan ko pa rin yung sa armature niya mga kabay, baka naman masiklab. Ayan. Tapos papaanda rin natin na kita natin yung armature para baka malakas yung siklab. Yun. Ito makalas. Grabe yung higpit nila. Tagos yata pati sa ayaw pa rin. Ayan. Kaya mga kabay, sasaksak natin ulit. Titesting natin ganyan para makita natin kung masiklab o hindi. Kaya mga kabay, wala po sa siklab. So okay po siya mga kabay. So dito lang talaga ang problema. So ayan. Kalas-kalas na po ito. Ayan. So ayan mga kabay. Durog po yung intershop niya. Ayan. Yung pinaka bearing. Ayan. Dapat dito yan. Tapos may mga bulitas. Ito po yung mga bulitas ng mga kabay. Naglaglagan na. Oh. So sira po yung intershop. Yung piston. Check natin mga kabay. So yan. So yung piston niya mga kabay ay parang nahukay. Wala mga kabay. Hindi, okay pa. So nandito yung striker, okay pa. Pero magpapalit tayo ng o-ring. Yung gear niya mga kabay, tingnan natin. So pwede pa to, hindi pa siya pudpud. Siyempre yung pinaka gear niya, ayun, may tama na po yung gear niya. Papalit tayo niyan. May kulang siya yung washer. Yun ang nawala. Wala na dito. Ayan. Ayan pa. Yun. Yung pinaka bearing niya mga kabay, basag. Ito yung lagi kong pinapalitan eh. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayaw na naman. Sobrang higpit. Grabing higpit ginawa ng customer ah. So yan mga kabay, ito yung basag niya. Wala na po yung kapartner nito, meron pa to, paikot na ganun. So baka hindi na dinala ng customer. Ayan. So magpapalit tayo ng bearing. Bearing tawag nito mga kabay, pero hindi talaga siya bearing na yung bearing na bilog ito. Bearing din po ang pangalan nito. Ayan. So dito sa kanyang gear housing mga kabay, so okay naman po, wala po siyang basag. Ayan, okay pa yung kabitan. So okay pa to. So ang papalitan lang natin nito mga kabay, yung bearing.
Ito, intershaft. Siyempre yung o-ring. Yung spindle mga kabay, titesting natin kung malakas yung palag. Pag malakas na ang palag mga kabay, nagpapalit. Kailangan mo ng palitan. So hanap tayo ng bala. Nasaan na yung bala? Nawawala na naman. So yan mga kabay. Okay pa. So okay pa to. Yung washer lang ang wala mga kabay. Ayan, meron pa kasi itong washer sa ibabaw. Hindi ito, nawala na. Hindi ko alam kung natapon o ano. Wala rito eh. Ayan, tapos yung selector mga kabay, ganun din po ang pagkalas nito. Ayan, tulad nung lagi kong sinasabi. Ayan. So buo pa yung selector niya mga kabay dahil ito po yung bakal, yung pin. Ayan. Meron kasi yung unang lumabas nito mga kabay ay plastic yung pin niya. So ito okay pa. So hindi ko na mahanap yung kanyang yan, carbon brush, magpapalitin tayo. So yun lang talaga ang sira mga kabay. Ulitin ko. Intershaft. So yan mga kabay, intershaft ang papalitan. Bearing. Washer dito sa gear mga kabay, yung bilog. Hindi ko maipakita sa inyo mga kabay dahil hindi na binalik ng customer. Tapos itong gear. Ayan. Tapos yung kanyang carbon brush. So 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5 yung o-ring mga kabay. So dito sa selector niya, tingnan natin. So okay pa ito mga kabay. Buo pa. So yan lang mga kabay. Intershaft, bearing, gear, washer, tsaka carbon brush. So yan lang po yung estimate ko dito sa model na Dito 5133 na rotary hammer ng DeWalt. So maraming salamat mga kabay sa panunood. Hindi ko na po ipakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.